last time sa National Cancer Care. So may Rumayla, nagpunta po ako doon kasi may something daw sa namin ito, Western Kingdom daw. Pagka narinig mo, ang check-up mo is the National Cancer Care o National Cancer Center, sisipot ka kaya? Sisipot ka kaya? Doon ang pinapunta eh. Kasi nga matagal ng prosesong gamutan sa dugo daw sa ipot ako. Nung pagpunta ko doon eh, sabi ng doktora, mami, iba kung ginichip ka. Ginagawa yung 1 minute para naman ay nagiging 5 minutes yan. Di ba? Yan ang nangyari. Hanggang sa bandang ilang taon na nang ginatapon na naranasan yung gout. Kasi nagkakaroon ng gout tayo. Dati po, ako po isang alcoholic, chain smoker, lahat ng chicheria siguro nakain na. Soft drinks, lahat po pagkalalo na sa Katarka, mahilit na panahon. Napakasarap ng malabit na Coke in can for 7 hours. Yung Sprite na lang parang hindi masyadong yung mga kapalitot pa o di ba? Yung mahilig kumain ng chicken skin. Sabihin mo pa hindi sasawsaw mo naman sa sukat at yung mga tao. Hindi, gano'n din po yun. Tama. Sabi, you are deceived kung gano'n yung mindset mo. Kasi gano'n din po yun. Kapag pumasok na sa katawan mo, nagpipil ng talana, hindi nakasan mo na lang ikas tubig. Hindi po. Kasi na-absorb na ng katawan mo yun. Tama? So, nung pagpunta ko doon, sabi niya, ganyan, sige, ganyan. Na-check na yung labong malotes ko dito sa katawan. Sakit po. Yung labong malotes na, then yung isa pa yung meron pang isa yung genetic test. Ang genetic test, mahal po pala yun. Pero glory to the living God. By favor. Pero siyempre, naman natin na pangarapin pa sa amin. Pwede mo magpapacheck up. Mas maganda wala kang hindi ka check up. Tama mo. So, nung pumunta ko doon, sabi niya, after ilang minuto na sakali niya, 1 minute lang. Yung bone marrow test pa naman is negative. Yung isa naman is negative. Bumalik ka na lang after 3 to 4 months. Basta isip-isip ko. Pinapunta niyo ko dito, kanya lang sasabihin mo ano niya. Sana tinawagan mo na lang ako. Diba, no? Kaya sabi ko, hindi, ngayon magpa-blood test na ako, nandito na ako. Diba? Kaya salamat po sa Panginoon, binibigyan ka ng confidence, ng assurance, na kapag ka nasa Panginoon ka na, ano man pinagdala, meron ka pa yan. Meron sa puso isip mo na nag-iingat. Sabi ka ng Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Do not worry of anything. Sino dito yung nag-aalala o yung may bagay na may nag-aalala? Sabi ka ng katabi mo, kahit hindi ka magsabi Amen. Kahit hindi ka magsabi lang ng Diyos na meron something sa puso mo na pumapagapa. Meron dyan. Kaya mga nandito Tama po. Kaya nga kayo nandito Kasi kung wala kang pumapagapa sa puso mo, kung wala kang ganon sa buhay mo, panigurado wala ka dito. Baka nasa village, baka nasa citizen, pero wala mo nga. Diba? Yung po yung Lord else, mayroon kang, hindi man ikaw may nilalapit ka. Sabi ko na for your anything is that pray for all things, show your request to God, and see you. And the peace of God that surpasses all understanding will guard you. So, ang pinaka-paunahan is, of course, inamin mo. Okay. Kaya mamaya, it's between you and God. Iamin mo sa Panginoon. Pero nung po yun, naniniwala ko. One day, naniniwala ko sa kabutihan po ng Panginoon. Mamumura na po yung mga pinangangailangan ng Panginoon sapagkat sila pinagaling. Amen? But before we proceed into our proper lesson, gusto ko lang po i-share po sa inyo itong mabuting balita na nung narinig ko po ito, hindi ko po unang tinanggap. Nung narinig ko po itong mabuting balita po nito, hindi ko po tinanggap. Kasi medyo magulo pa ang isip, tama po. Pero alam niyo po, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang salita po pala nito ay napakatotoo. Na kapag pinanampalatayaan mo at niyakap mo yung proseso po na ito, tinakbangan mo. Malaki po yung pagbabago sa buhay mo. Malaki yung pagbabago sa buhay natin. Way back 2014, when I was heard this good news, itong mabuting balita, siguro po kung hindi sa biyaya po ng Panginoon, hindi po pinaunawa sa akin at hindi ko nilakaran, hindi ko hinakbangan. Sabi ko nga po, kapag nagsishare ako, baka patay na po ako matagal na. Kasi baka patay na tayo sa sakit sa bato, o
o sakit sa lungs cancer or kahit sa throat cancer, kasi lakas natin manigarilyo eh. Para tayong pugon eh. Di ba? Eh, ang dami. Kahit nga yung Romy Diaz, yung tumawa, yung mga ganon-ganon, ay kinamatay po nun sa throat eh. Kasi kaka-ganon. O, kahit i-search nyo. Marami pong namatay. Lalo nga sa kahanan ng sigarilyo, nilalagay na yun eh, no? Nabubutas yung ano. Pero bakit patuloy natin ginagawa? Kasi nga, ang lahat po tayo is deceived nung wala pa tayo sa Panginoon. Lahat tayo is biktima lamang po. Tama, sabi nga eh, Kuya, huwag ka naman nigarilyo, nakakasama po sa kalusugan yan. Hindi, sasabihin mo pa eh. Hindi, gamot po yan. Gamot sa isip. Sabi, ano bang gamot? Naging gamot sa isip. Kaya, nung nakita ko po yung papa ko po na confined sa hospital, meron siyang katabi sa higaan. Ang matanda na yung tatay. Kaya lang, hindi siya makahiga. Kasi kapag humihiga siya, nalulunod. Parang hindi makahinga. So, ang upo niya lang, nakaupo lang siya na ganun. Kako ano yun, 24 oras, nakaupo na ganun. Kasi pag tumayo naman, ininahapo, inihingal. So, ang tama pala niya sa baga. Dahil daw po sa lakas manigarilyo. Kaya po, sa mga minamahal kong naninigarilyo sa mga oras po nito, mamaya ilapit mo sa Panginoon, isurrender mo sa Diyos. Sapagkat mahal na mahal ka po ng Panginoon. Kung ipapangpagamot mo lamang din naman, ay hindi, mas maganda pang ibili mo na lang ng lupa, mapagtaniman pa natin ng gulay at mga prutas, ano po? Or else, makatulong pa tayo sa marami. Amen? Amen. Salamat po sa Diyos. Ang sabi po dito sa talata po na ito is, ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 23. Marahil ang makaramihan po sa inyo is nakapakinig na, but for the sake po ng mga hindi pa, let's share the good news sa kanila. And I will grab this opportunity to share the good news. Ang sabi po diyan, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Sa mensahe po natin na basa o narinig, mayroon po diyang dalawang bahagi. Ang unang bahagi is yung masamang balita. Ang masamang balita po dyan, ang sabi, for the wages of sin is death. Sa Tagalog, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang mabuting balita is ganito po, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus nating Panginoon nating Panginoon. So, sa masamang balita, sabi, for the wages of sin is death. Ako po ang magsasabi sa inyo, wala ni isa man sa atin dito ang matuwid. Lahat tayo nagkasala. Kaya lang sabi po dyan, ang kabayaran ng kasalanan po na nagawa natin at patuloy na nagagawa natin is kamatayan. Pag sinabing kamatayan, this is not just the normal physical death na yung huling hininga. Kasi kung ganun lang, lahat na tayo patay na. Kasi nahuhuli tayo talaga sa akto na nagkasala. Pag sisinungaling mo pa lang, kasalanan na. Kung kabayaran ka agad kamatayan, di na-stroke ka na kaagad, nagsinungaling ka. Walay na. So, hindi po iyon yun. Ang tinasabi po diyang kabayaran ng kasalanan na death or kamatayan is yung pangwalang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Sinong naniniwala dito na kapag ka natapos ang buhay mo, na ipinahiram ng Diyos sa buhay mo dito sa lupa, mayroon pang continuation yung buhay mo doon sa ikalawang buhay? Sino naniniwala dito? Mayroon nga daw naniniwala, pag namatay ka daw dito, babalik ka daw siguro sa inyong pusa, sa inyong aso. Gusto nyo ba ganon? Doon, naniniwala po kayo. Yung sinasabing reincarnation ng mga kung ano, ng mga relihiyoso. Tama po? But sa atin po, nananampalataya at naniniwala tayo, if you will agree with me, kapag ka po pala tayo ay namatay, mayroon pa pong continuation ng buhay natin. Kaya lang hindi na by physical body, kundi yung soul na po natin. Yung kaluluwa natin. Which is, wala pa akong nakitang namatay na kaluluwa. Wala pa din akong nalaman na namatay na spirito. So, sinasabi doon, iyon yung sinasabing eternal. Yan nga po, for eternity. Dito, ilang taon tayong mabubuhay sa tingin nyo? Or mga 60, 70, ganun. 80, may 80. Tumawag pa ng 10, mga 80. O kung di mo mag-85 o 90, bonus na masyado. Ano po? Come to think of it, mga minamahal. Papayag ka ba na ipasasa mo sa kasayahan? Sabi nga, you can play now. You can enjoy now, but you will pay later. Papayag ka ba na yung 60 years o yung 70 years mo o plus, ilang taon na tayo ngayon? Di plus 20 o plus 30 years na lang. Papayag ka ba na yung plus to 30 years na yun, i-enjoy mo. Pero ang
bayaran po pala nun is pangwalang hanggang pagkahiwalay sa Diyos, that you will be tormented in hell. Kung pagsisinungaling, may torment doon, may torture, hinihila yung dila, binubutas-butas. Kaya lang, ang sabi ng Panginoon, wala nang kamatayan. Sabi nga, mayroong uod pa daw na kumakain, hindi daw ikaw nauubos. Kasi hindi ka na mamamatay. Paano kaya ramdam mo? So, if sabihin, minuto, kinakain ka ng uod. Minuto, pinapahirapan ka doon. Kaya nga, sabi po ng mga ibang scholars, kung hindi ganoon kaseryoso yung battle sa hell, hindi bababa ang Panginoon para ipagpako sa krus ng Kalbaryo. At nang sa ganun, maligtas ikaw at ako. Kung hindi ganoon kaseryoso yung battle about heaven and hell, pwede na lang palang nagsugo siguro na isang anghel, ano? Ikaw na yung bumaba. Pero bakit kailangan? Siya mismo. Di ba? Kaya nga ang kaligtasan, mga minamahal, hindi kayang bayaran ng yaman o nung ano man ang meron tayo. Sa sobrang mahal, binigay niya ng libre sapagkat hindi mo kayang bayaran. Ano sabi diyan? For the wages of sin is death. Ano yung mga kasalanan natin nagagawa? Pwede pong pakibasa sa Revelation chapter 21 verse 8 kung ano yung tinutukoy po diyan na death. Revelation chapter 21 verse 8. Ano ba yung death na tinutukoy po diyan? Yan. Revelation chapter 21 verse 8. Ito na po. But the cowards. Pag sinabing cowards, di ba sa Tagalog, mga duwag. Ang ibig sabihin po dyan, hindi po yun yung cowards na iniisip natin na pangkanto. Yung kapag inayakan, "Stop! Duwag ka pala eh. Yabang-yabang mo, duwag ka pala." Hindi po yun. Dahil ang totoo, kapag umiiwas ka sa away, ikaw ang tunay na matapang at nakakaunawa. Ang ibig sabihin ng cowards po dyan, alam mo yung katotohanan pero natatakot kang hakbangan. Naduduwag kang hakbangan. Yun ang coward na sinasabi po ng salita ng Diyos. Unbelievers, vile. Unbelievers yung hindi mga mananampalataya, hindi sumampalataya. Bagkus, minakpa ang Panginoong Jesus. Naku, huwag ka maniwala dyan. Hallelujah na lang yan. Ganyan-ganyan na lang yan. Di ba ganon? So, vile. Murderers, mga mamatay tao. Sabi po sa Matthew chapter 5, dati iniuutos, huwag kang papatay. Pero ngayon, ang ibig sabihin daw po ng mamamatay tao is, magkaroon ka lang ng hatred sa puso mo sa isang kapwa mo. Para ka na din daw pong pumatay. Totoo po ba yan? Di ba, minsan may kagalit ka, makakasalubong mo, iwasan mo. Ba't di mo pinansin? Para sa akin, patay na yan. Di ba, may ganun pa tayo, no? Di ba? Murderers, sexually immoral. Ano ba ibig sabihin ng sexually immoral? Ang sex ay napakaganda. It's wonderful. Kaya lang, ibinigay po yan at biniyaya po ng Diyos sa mag-asawa. So kapag ginamit mo yung sex nang hindi kayo into the covenant of marriage, you are sexually immoral. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, may asawa sa walang asawa, may asawang babae sa ganito, sexually immoral po yun. You will be free kapag namatay na yung kapangasawa mo, or yun ang sabi ng Panginoon, tama po, or kung hindi man, napagkasunduan nyo, then yan na po, binigyan kayo ng permit or ano pa man, napagkasunduan nyo. Pero hanggat buhay ang asawa mo, hindi ka po pwedeng sumiping sa may asawa ng iba or kahit walang asawa. Sapagkat sexually immoral yun. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala po kayo doon? Amen! Kaya mga minamahal, with all my kakayanan and with all my love sa inyo, uulit-ulitin kong sabihin sa inyo to. Sexually immoral their parts will be in hell. Sorcerers, idolaters, and all liars, yan. Nakakapagsinungaling ka na. Tama? Alam mo pa, at sabi nga ang ama ng kasinungalingan ay walang iba kundi ang dyablo. Sapagkat wala naman talagang matatagpo ang katotohanan sa kanya. Tama po. So, kung siya'y magsinungaling, natural lang sa kanya yun sapagkat siya'y ama ng kasinungalingan. So, ngayon, kung sinasabi mong sa Panginoon ka na, mawawala na yon sapagkat ang kapangyarihan o ang biyaya ng Diyos, ang banal na dugo ng Panginoong Jesus na maghuhugas sa iyong puso't isipan ang magbibigay sa iyo ng kakayanan na magbago. Tama? Hindi ikaw. Wala tayong kakayanan, kundi yung kabutihan at grasya ng Diyos. Amen? Kaya nga kanina ang kinanta natin Tama po? And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Ibig sabihin po noon, kaya tayo nakapagpatuloy dahil sa kabutihan ng Diyos. Amen?
So, sabi niya, their share will be the lake that burns with fire and sulfur, which is the... Yan ang sinasabi dyan. For the wages of lahat ng yan, sin, is death. Nakuha niyo po? Kaya mga minamahal, mamaya kung mayroon man tayong nagagawang kasalanan, or yan, mga ganyan, hingin natin sa Panginoon ng kalakasan na mapagtagumpayan po natin. Amen? Again, ang mensahe po nito is not to condemn anyone, but to encourage, to motivate anyone na hanggat binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makapakinig, hanggat binibigyan tayo ng Diyos na makapagsalita, hanggat binibigyan tayo ng Diyos na makakita. In other words, hanggat binibigyan tayo ng Diyos na hininga, may pag-asa. Kaya tapikin mo yung katabi mo, may pag-asa pa tayo. Salamat sa Lord. So, ang sabi niya po, balik niya po sa Romans chapter 6, verse 23. Ang lahat ng yan, napagdaanan natin, lahat ng yan, nahuli tayo sa akto. Tama po? Huling-huli talaga tayo sa akto. Ngayon, ang sabi, kayo, Jigger, Jepoy, Jay, ay napatunayan, si Perino, ay napatunayan na nagkasala. At ang hatol sa inyo, kailanman hindi po ito po pwedeng palipitin. Ang hatol sa inyo ay panghabang buhay na pagkahiwalay sa Panginoon. Sobrang hirap po nun. Dito nga lang, yung malayo ka sa Diyos, bumagyo nga lang, katakot-takot na tawag mo. Lipadin lang yung yero mo. Panginoon! Diba? Yung palang nangyayari. Sipin mo yun? Minsan nga, yung mayabang nga na hindi pa nananampalataya kapag kababangga ni sakyan, wala namang ibang tinatawag, kundi pangalan ng Panginoon eh. Tama po? Jesus! Diba? Oh my God! Sipin mo yun? Kaya kahit ang isip mo'y corrupt, ang isip mo'y deceive, your spirit and your heart will call upon the name of the Lord. Sipin niyo po yun? Kahit gaano kadumi ang isip mo, but if you will be on that point ng sitwasyon mo, wala kang ibang tatawagin. Hindi mo pa pwede tawagin sino? Manager! Hindi. Supervisor! Hindi. Ang tatawagin mo, Lord! Oh my God! Ano pong gusto po natin? Doon pa ba tayo or hanggat nabubuhay tayo, maranasan natin ang kabutihan niya? Kaya tapikin mo ulit yung katabi mo, may pag-asa pa tayo. Ang sabi nga, lahat natin naranasan po yan. Lahat ng yan, nahuli tayo sa akto. O sabi po ng Diyos, kayong lahat ng sabi ng hukom doon, kayo ay napatunayan na nagkasala at ang hatol sa inyo ay pang walang hanggang pagkakahiwalay at pagpapahirap sa naglalagablab na apoy ng asupre. Eh, paano kung hindi ka pa marunong lumangoy? Hindi minuminuto ka nalulunod. Hirap ano po. Kaya sabi ng Panginoong Sus, nagngangalit na lang yung ngipin nila eh. Kasi nga hindi na makapagsalita sa hirap. Naranasan nyo na yun, yung hindi ka na nakapagsalita sa hirap. Natandaan nyo nung bata ka pa, nung katigas-tigas pa ng ulo natin kakulit, yung pinalo ka ng sintron o pinalo ka ng walis tambo. Diba, nung lumapat na sa hita mo, panandali ang huminto yung mundo, no? Diba? Wala! Eh, paano minuminuto kung ganun? Sobra! Kaya hindi biro eh, ano po? Hindi biro, and I pray na lahat tayo mapunta sa langit sa presensya ng Panginoon. Because in the presence of the Lord, there is fullness of joy. Sino ba naman na ang gusto mo sa kapatid mo ay nakangiwi na nakaganon? Di ba pangit? E lalo kung mahal mo sa buhay yan. Kaya ang tunay na nagmamahal, nagliligtas ng kapatid. Amen? Sabi nga po, but, nahatulan na tayo. Pero sabi, but, ngunit, ay salamat, mayroong but. Mayroong tumayo sa likuran. Nakaputing-puti na may bahid ng dugo, itinasang kamay. Ang sabi niya, ang kabayaran ng kanilang mga kasalanan ay binayaran ko na. Paglingon natin, walang iba kundi si Jesus. Kaya ang tanong ko sa inyo po sa mga oras na ito, are you willing to receive Jesus Christ as your Lord and Savior? At kung willing po kayo na tanggapin si Jesucristo bilang yung personal na Panginoon at tagapagligtas, when we say Panginoon, pag sinabing Panginoon, nasabi po dyan, di ba? But the gift of God, ang biyaya, regalo ng Diyos na walang bayad, ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo, Jesus, na ating Panginoon. Kaya sabi nga, if we are willing to receive Jesus Christ as our Lord and Savior, in other words, Christ means Messiah. Christ means Kristo. Messiah, Savior. Lord means Panginoon. So, hindi mo lang siya tatanggapin bilang tagapagligtas or Christ or Messiah. Tatanggapin mo rin siya bilang iyong Panginoon. At kapag ka sinabing Panginoon, kung ano po yung
pinapagawa niya according to the word of God, gagawin mo. Kasi nga Lord mo na siya eh. Hindi mo po pwedeng sabihin, si Jesus ang Lord ko, pero ikaw pa rin na nasusunod. Sino yung Lord, yung Panginoon sa buhay mo? Siya o ikaw? Diba? Come to think of it. Sino po sa tingin nyo? Sinabi ng Lord, magpatali. Ay, sino pang Lord? Hindi, mas Lord ka pa. Ama? Kaya, mga minamahal, ang tanong ko po sa inyo, ang tanong po sa atin sa mga oras nito, are you willing to receive Jesus Christ as your Lord and Savior? Ngayon po, I do challenge each of you na nagsasabing, yes po, I am willing to receive, to accept Jesus Christ as my Lord and Savior. O pwede po ba kayong makitayo sa lahat ng willing na tumanggap sa Panginoon? Hallelujah. Salamat po. Maraming salamat po, Panginoon. We thank you, Lord Jesus. I will lead you into a simple prayer. Ulitin niyo lamang po. Alam niyo, ang panalangin po nito ay wala naman kapangyarihan. Magkakaroon lang ng saysay at kabuluhan kung aarin mo na personal mo pang panalangin. Ready ka na po. Let's pray. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon po na ito na ang isang taong katulad ko ay binigyan niyo ng pansin. Binibigyan niyo po ng pagkakataon na nakapakinig ng inyong mabuting balita. Ama naming Diyos, inaamin ko po na ako po isang makasalanan. Ang lahat ng nasabi ay nagawa ko po. Patawad po. Binubuksan ko po ang aking puso at ang aking isipan at tinatanggap ko po ang inyong libreng kaloob na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Panginoong Jesus, sorry po. Inaanyayahan ko po kayo na maghari sa aking puso at sa aking isipan. At tulungan niyo po ako na makasunod sa inyo pong kalooban sapagkat saganang sa aking kakayanan, hindi ko po kaya. Pakalinisin niyo po ang aking sugatang puso. Pakalinisin niyo po ang aking narumihan na isipan ng inyong mapula at makapangyarihang dugo. At magmula po sa oras na ito, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako sa inyo lamang magtiwala at umasa at sumampalataya. Maraming salamat po. Ito po ang aking panalangin at pagsumamo. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa Diyos. Glory be to the living God. Let me pray for you kahit mga sa isang iglap na. Maraming Diyos, salamat po sa mga narinig niyo po kanina, Panginoon, ng kanilang mga boses, narinig niyo po kanilang mga puso. Let thy ministering spirits be upon them. Holy Spirit, continue to be their guides, Lord. Iahon niyo po sila sa anumang tanikala, iligtas niyo po sila, ilipat niyo po sila sa kadiliman ng pamumuhay at hanguin niyo po sila dito at dalhin po sa kaliwanagan po ng inyong kaharian in the name of Jesus. Let there be peace, let there be healing, let there be joy in serving you sa kanilang mga puso. And let the conviction in their hearts grow, Father. As we pray, sa inyo po kami magtiwala, tulungan niyo lamang po kami. Continue to be our guide, Holy Spirit. For apart from you, we can do nothing, Lord. In the name of Jesus. Let the anointing of God be upon each one of you that destroy the yokes and the works of the enemy right now. In Jesus. Maraming salamat po. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan, maunawaan po namin ang inyong mensahe sa gabi na ito. Maraming salamat po. Sa pangalan niyo po, Panginoong Jesus, at sa patnubay niyo po, Banal na Espiritu. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen. Amen. Glory be to the living God. Sige po, pwede na po kayo po. Hallelujah. Salamat sa Lord. So magbubukas po tayo ng panibagong lesson po ngayon.
Kasi po natapos na tayo yung dedicated for eternity last time. Dito po tayo ngayon ang tema po natin ngayon, o thematic message po natin is pinamagatang loving the household of God. So ngayon na tinanggap mo ang Panginoong Hesus, ang sabi sa John chapter 1 verse 12, sa lahat ng sumampalataya at tumanggap ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen? So ngayon na tumanggap ka, tinanggap mo si Jesus bilang yung Panginoon at tagapagligtas, binigyan kanya ng rights. In other words, yung adoption letter na tanggap mo. Di ba mayroon siyang iisang bugtong na anak, kundi si Jesus. O ngayon, paano tayo naging anak? Kasi nga binigyan tayo ng karapatan na tumawag sa kanyang ama at tayo naging anak niya. Ngayon, tayong mga anak ng Diyos, sabi po sa John 1:12, ang tawag po sa atin, magkakapatid. Tama? Kaya ang tawag natin ngayon, Kuya JM, Ate Grace, kasi nga magkakapatid tayo, Kuya Jepoy, Kuya J, bro, sis, di ba? Ano po? Kaya, yun po yun, household of God. Tuturuan tayo ng Panginoon na paano ba magmahal ng ating mga kapatiran. Amen? At sabi nga po, tingnan nyo, the family of God are adoption into His household. Amen. Salamat. Dati, nasa labas tayo eh. Tama? Pero ngayon, pinapasok tayo at pinatuloy. Isipin nyo sa ilang libong katao, ilang libong Pilipino nandito sa Qatar, ilan lang tayong pinahintulutan na makasama sa gawain ng Diyos ngayon. Amen? Ano pa po? Ang title po natin ngayon is Week 1, ito po, Caring for the Household of Faith. Ang thematic message natin is the household of God, and our week 1 is Caring for the Household of Faith. And our verse can be found in Galatians chapter 6, verse 6. Parang nagaganon, no? Ang sabi po dyan, let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows, for he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption. But he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. And let us not grow weary in doing good, for at the proper time we shall reap, if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us all do good to all, especially to those who are of the household of faith. Gumawa daw tayo ng mabuti sa lahat ng tao, especially doon sa mga kapatid mo. Tama? Doon sa mga kapatiran mo. Amen? Kaya sabi ko nga po dito sa church, hindi lamang tayo dito, hanggang dito sa church. Kahit makita tayo sa labas, talagang nagyayakapan tayo. Uy, nandiyan ka pala. Di ba? Hindi katulad sa iba natin dating pinupuntahan, hanggang doon lang tayo magkakilala, tango-tango lang, tapos paglabas mo, hindi na kayo magkakilala. Tama po. Pero dito kasi nga, iba eh, yung pinaunawa sa atin, we are family. Pamilya tayo ng Panginoon. Even though mayroon kanya-kanyang indifferences, tama po. Even though may kanya-kanyang weaknesses, even though may kanya-kanyang mga kahinaan, or iba't iba eh. Sabi nga, ang nakahihuan, hindi mo makikita kay Pedro. Kaya tuturuan tayo. Bakit ito mabait? Ba't ito hindi naman? Eh, kasama po yun. Para balanse. Tama po. Test po yun eh. Tama po. Kaya sabi nga po eh, ito yung objectives natin. Ang objective po natin is number 1, to stir up disciples towards loving and having sense of responsibility for the household of God. Pangalawa, to be a brother's keepers towards every member of the household of faith. Number 1, to stir up disciples towards loving and having sense of responsibility for the household of God. Tignan mo yung katabi mo, may responsibility ka dyan. Hindi mo po pwedeng, wala akong pakialam dyan. Hindi po. Tama? Kaya, pahintulutan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, kapag ka nakita mong may ginagawa ko masama or mali, rebuke mo ako. Diba? Mahirap naman yun, ano? Kaya sabi, ang gamot sa taong nakakalimot, ano yung gamot sa taong nakakalimot? Paalala. Kaya, in other words, sabi mo sa katabi mo, palagi mo kong palalahanan. Tama. Kasi talagang normal sa atin yun eh. Likas sa atin yun. Minsan makulit tayo. Minsan tumitigas yung ulo, tumitigas yung puso. Tama? Sabi nga po, wala naman pong pinanganak na humble. Mayroon hambog. Diba? Walang pinanganak na humble. Lahat hambog talaga eh. No? Kaya, sabi nga po, palagi lang tayo magpaalalahanan. Uy, mali na yan. Uy, mali na po yan. Uy, huwag ganyan. Diba? Kaya maraming salamat po sa Panginoon. To be a brother's keepers towards every member of the household of faith. Ang bawat isa po sa atin may kanya-kanyang
sabi nga, naniniwala ako, bakit daw po to be a brother's keepers? Kasi nga, ang bawat isa sa atin may kanya-kanyang kahinaan. Kahinaan mo yan eh. Kahinaan nito yan eh. Ngayon, kung kalakasan mo yan, ikaw ang magbantay dyan. And vice versa, and so forth and so forth. Kung siya naman, kahinaan niya naman, yan naman ang kalakasan mo, ikaw naman ang tumulong sa kanya sa larangan na gano'n. Tama po? Hindi, bahala siya dyan. Hindi, malakas ka lang kasi doon eh. Pero makikita mo sa sarili mo, may kahinaan ka din. Kaya sabi, kung ano ang gusto mong gawin sa iyo, gawin mo din sa kapwa mo. Amen? Kung gusto mong tinutulungan ka, tumulong ka. Kung gusto mong hindi ka niloloko, huwag kang manloko. Kung gusto mong magbigay, pag binibigyan ka, magbigay ka. Ilang po yung prinsipyo ng Panginoon eh. Tama po? Sabi nga kasi, what goes around, it will comes around. Kung sabi, even ang respeto, kung gusto mong respetuhin ka, magrespeto ka. Kasi ang respeto hindi hinihingi. Nag-gain. Naniniwala po kayo doon? Amen. So, bawat isa po sa atin talagang may kanya-kanyang pinagdadaanan. Kaya sabi, be your brother's keepers. Kahit tignan mong gaano kalakas yung katabi mo, hindi niya kaya. May kanta nga tayong, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos ng So yung kanta pa lang, pinapaalala sa atin, may pananagutan ka pala dyan, itapikin mo. Sorry, nagkaroon ako nagkabaliwala. May pananagutan pala eh. Tama po. Sabi nga, pinapahintulot ng Diyos na makita mo yung pinagdadaanan ng katabi mo, hindi aksidente yon. Pinahintulot niya na makita mo para itest ka, matutulungan mo ba ito? Bakit sa'yo lumapit? Bakit sa'yo pinakita? In other words, sa'yo papaalahanan, pinapaalaga, pinapakorek ng Panginoon. Amen? Glory be to the living God. Amen po. Kaya salamat po sa Diyos. Whatever lies ahead of us, cheer up. God is not through with us yet. Hindi pa tapos ang Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. It could be a new beginning for everyone with much better opportunities. So pray for a great revival that the world has yet to experience. As a family of God, o bilang pamilya, let us all endeavor to remain intact and care for the well-being of our household. In other words, magkakamustahan naman kayo. Tama? Yun ibig sabihin po nun. Kamusta ka na? O, iba kasi pagka kamusta ka na, may kasunod eh, no? Iba yun, kayo naman. Hindi na tuloy, sinin mo na lang eh. Sabi nga, pagka puro ka lang sin, ang tawag sa'yo, sinner. Diba? Salamat sa Lord. So, ang sabi po dito, there are two important aspects of a spiritual household. Mayroon daw dalawang aspeto, napaka-importante, mahalaga aspeto in a spiritual household. Number one, sorry, no, medyo blurred din, no? The family. Yung family means you and me. Tama? Kaya si Ate Dayan, yan, kapatid natin yan. Amen? Kaya kapag ano po yan, family po natin yan. The ministry, yung ministry naman natin, the Lorimi, that identifies, upholds the family together. Tayo'y pamilya. Then yung Lorimi na to, yung Lorimi na kinabibilangan natin na ministry, yun yung nag-hold sa family. Amen? Hindi tayo na, sa Friday, dito tayo, sa susunod, sa iba naman, sa Friday, pag ganon, hindi. Tama po? So, yung ministry na kinabibilangan natin, yun yung nag-hold sa family. Kaya sabi, a house is not a home. Diba? Yung pamilya, it needs a home. Amen? Kaya sabi po dito, tingnan mo, you and I are the family and Lorimi and all that it entails, the place, the vision, the culture is the house where you and I gathered together to find our belonging, security, and significance. Dito natin nakikita, nalalaman yung purpose natin, yung halaga natin. Sabi nga po, the greatest tragedy in life is not death, but living a life with a purpose. Dito natin nalalaman na, may purpose ka pala. Kung yung langgam nga may purpose, ikaw pa kaya. Diba?
Kaya lang yung purpose niyo, that is the God-given purpose. Lagi niyong tandaan, ang bawat nilikha ng Diyos, mayroong purpose yun. Like yung mug, ginawa ng Panginoon yun para pag inuman, hindi mo po pwedeng paglutuan ng bulalo po yun. Masisira. Di ba? Ganon din ang upuan. Hindi, yan, yung upuan. Hindi mo po pwedeng gawing hagdan niya na pagpatong-patungin kasi hindi yun yung purpose niya. Ganon din tayo. Kapag hindi natin na-serve ang purpose natin na bigay ng Diyos, ikaw lang din ang sisira sa buhay mo. Nako niyo? Hindi mo rin po pwedeng gamitin pwedeng gamitin panglagari ang martilyo. Masisira yung, di ba? Hindi mo rin po pwedeng gamitin pang martilyo yung lagari. Ganon din sa ating mga buhay. May kanya-kanya tayong God-given purpose. Kaya ang tawag doon, let's realign ourselves doon sa vision, sa pinapagawa ng Panginoon. Amen? Ang sabi pa po, a home is important for a family, much in the same way that the cell group and a church is important for you and for me. Sino dito yung mahalaga sa kanyang cell group? Sino dito yung mahalaga sa kanyang church? Amen. So yung mga wala pa po sa cell group, we do invite you na kayo mismo po maka-experience. Amen? Yes, we are focused on people, but not to the expense of neglecting the house that provides the atmosphere of belonging, significance, and security. Yes, may kanya-kanya tayong mga respective cell groups, pero wag daw natin kakalimutan yung church natin, yung ministry na kinabibilangan natin. Amen? Kaya sabi po, tingnan nyo, mayroong ano dito. Yan, oh. Nakita nyo yan? Oh. Yan po yung mga cell group po natin, or yung mga gawain. Tingnan nyo po. Ito po, kanina lang po ito eh. Kaninang umaga. Yun po, yung nasa Alto Mama Sanctuary po tayo nung nag-encounter. Tama po. Ito po, yung kagabi, yung nag-win ng soul. Tama? Yun po, yung ano po yan, yung inatid natin si Ate Marjorie. Ito, mga ano lang po ito, yung mga latest, yung mga nito lang. Yan, kasi si Ate Marjorie nag-flight. Yan, nagkaroon po tayo ng, sabi ko nga po sa inyo, Tuesday prayer night. Amen? Oh, ito po, cell group po natin nila Ate Leslie, si Kuya Mark. Birthday niya po yan eh. Birthday po ni Kuya Mark ngayon. Kaya pag may pagkakataon, batiin nyo, "Uy, Kuya Mark, kasi kapatid mo yan eh. Naramdaman nyo na ba na nag-birthday kayo, walang bumati?" Eh, sasabihin mo, pamilya. Diba? Batiin mo! Ano ka ba? Diba? Yan po yun, oo. Tapos, yun po. And ito pa. Ay, nawala. Ayan. Ito po yung cell group nila Ma'am Ruby. Tama po? Kasi palipat-lipat sila ng araw eh. Tama po, palipat-lipat, no? So, ito po yung cell... Hindi, mamaya na yung dalawa. Dadami din po yan. Kaya natin nilagay dyan. Kasi nga, lahat ng yan, na-appreciate natin. And tandaan nyo, tignan nyo. Marahil ngayon, dadalawa lang sila. Pero sa susunod, malay nyo, 3. Praise God, di ba? Ito po. Sa Wednesday cell group po yan. Yan, sila Sir J, sila Kuya, Kuya Lester. Yan, susunod, nakasama na si Kuya Arvin. Praise God. Sir J, yan, si Kuya David po. Yan, si Ate Grace. Yan po. May broster pa yata kayo doon, ha? Salamat sa Lord. So, ito po yung cell group dati natin, yung Sunday mentoring na ginanap natin doon, kala Ate Jo. Ayan, ito naman po yung Wednesday men's cell group sa industrial area naman po ito. Kaya kung mayroon kayong mga kaibigan, kapamilya, nasa industrial, yan po, may kanya-kanya tayo. Kaya, uy, punta ka doon. Kasi po, tamo tayo yung mga, sabihin mo, anong mapapala ko doon? Yung mga nagiinom ngayon, hindi na nagiinom. Yung mga naninigarilyo ngayon, hindi na naninigarilyo. Yung mga mayroong paghihiganti sa puso, yung mga punong-puno ng galit, sama ng loob, yung palaging nakangiwi, ngayon palagi nang nakangiti. Praise God. Salamat sa Lord. Diba? Pumunta ka doon, mabibless ka. Tama po? O yan, tingnan nyo po. Kung alam nyo lang po yung mga istorya ng buhay po niyan eh. May kanya-kanyang testimonya po yan. Diba? Ito nga po kanina, diba siya na po nagsabi, dati siyang LGBT. Diba? Dami na eh. Di ko alam kung paano yun, diba? May mga makukulay po ang buhay po niya. Tayo, ang buhay natin dati, blurs lang na dilim. Pero nung nasa Panginoon tayo, ang Panginoon na nagbigay ng kulay sa ating mga buhay. Lalo, tignan niyo po, si Kuya Bernie, bago-bago lang po yan, talagang iba na rin ang pinagdaanan.
Oh, yung gitarista natin kanina, oh. May gitarista, may gitara pa rin. Praise. Oh, si Tata si Perino. Praise God. Ito po, oh, si Jepoy, oh. Praise God. Salamat sa Lord. Tsaka dati pong SI po yan, oh. Sabi, oh, dati daw siyang SI. Hindi ko alam kung ano yung SI. Ilocano daw siya, dati daw siyang SI. Ayan po yun, oh. Tignan nyo ngayon. Salamat po sa Panginoon. At ngayon, kung dating sakit tayo ng ulo sa pamilya natin, ngayon, hindi na tayo sakit ng ulo. Kasi nagiging daloy na tayo. Kasama na tayong di man nila namamalayan, di man nila araw-araw nalalaman. We're praying for them. Amen? Hindi kailanman mahihinto po yon. Amen po? Kaya salamat po sa Diyos. So tingnan nyo, dati mga payat yan, ngayon malulusog na. Di ba? At marami pa pong iba. Amen? Susunod si ate. Ate, mayroon pang, nakalimutan ko pang ilagay niya yung kala Ate Emelet. Ate Emelet, no? Mayroon pa po yung kag-graduate lang po sa mga delegates. Kaya I do encourage po yun. Kahit si Ate Dayan, pag kami pagkakataon, sama din po kayo. Kasi at least sa isang beses, isang linggo, mayroon kang sabi nga dito sa mundo, puro negative na, puro toxic, puro stress, puro pressure na eh. At least mayroong isang gabi man lang na nakakahinga ka. Tama? So, ayan o, sabi nga, love yourself, love your church, love the whole household of God. Amen? Yan po, nagpunta tayo sa Mia Park. Ano po yan, di pa nakapag-encounter siya, di pa po nakakausap ng matino si Tatay si Pirino dyan. Kailan na ganun. Praise God. So, ang sabi nga po na Ephesians chapter 3, verse 14 to 4, so we are one big family. Amen? Kaya sabi po, for this reason, I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named. Akala nyo lang yung mga cell leaders nyo, hindi kayo pinag-pray, but they are praying for you. Amen? Salamat sa Panginoon. Ano po? Glory be to the living God. Sabi nga po, ang background ng scripture natin is there was a group of believers teaching the disciples in Galatia to observe the law, most particularly the law of circumcision, which Paul strongly opposed. Rather, emphasize on relationship goals each believer should have towards one another and with the leaders of their church. Isang pamilya, pero mayroong talagang nagko-condemn. O mali yan, dapat gawin mo to para maligtas ka. Ganun na nangyari. Kaya sabi nga po sa yung circumcision, yung covenant po ng Diyos, nung Old Testament pa. Kaya sabi po, then God said to Abraham, as for you, you must keep my covenant, you and your descendants after you for the generations to come. This is my covenant with you and your descendants. After you, the covenant you are to keep. Every male among you shall be circumcised. You are to undergo circumcision, and it will be the sign of covenant between me and you. So lahat pala ng lalaki, kailangan magpatuli. Para makasama ka sa kawan ng Panginoon. Hanggang sa ngayon, dala-dala nila. Kaya yun po yung naging nagpatatalo. Sabi niya, for the generations to come, every male among you who is 8 days old must be circumcised, including those born in your household, or bought with money from a foreigner. Those who are not your offspring, whether born in your household or brought with your money, they must be circumcised. Kailangan tuliin sa 8 araw. My covenant is your flesh is to be an everlasting covenant. Any uncircumcised male who has not been circumcised in the flesh will be cut off from his people. He has broken my covenant. Pag hindi ka tuli, titiwalag ka. Yun po yung law na meron sila noon. But in Leviticus, inulit pa ulit. Binigay kay Abraham, binigay ni Abraham sa mga sumunod na mga naging leader, binigay na kay Moses. Tingnan sabi niya dito sa Leviticus. Give the following instruction to the people of Israel. If a woman becomes pregnant and gives birth to a son, she will be ceremonially unclean for 7 days, just as she is unclean during her menstrual period. On the 8th day, the boy is to be circumcised. Inulit-ulit. Pasa-pasa. Hanggang sa nakarating sa Acts chapter 15 verse 1. Yan na nga po pinapangaralan. Then some men came down from Judea, from Old Testament hanggang New Testament, may bit-bit pa yun. Ang sabi niya, tingnan nyo, and we're teaching the brothers, unless you are circumcised according to the customs of Moses, you cannot be saved. Hindi ka maligtas kung hindi ka tuli. Sobra, no? Pero ano sabi ni Apostol Pablo? Ito po. Again, I testify to every man who gets himself circumcised
that he is obligated to obey the whole law. Sabi ni Apostol Pablo ay kung yun lang din naman yung mga naniniwala na gano'n, yung mga nanindigan, wag na kayo magpatuloy, magpaputol pa kayo. Kasi sabi niya, kapag ganun daw ang pananaw mo, kapag nandun ka pa rin sa law, kapag ikaw ay sinunod mo yun, yung pagpapatuli, you are obliged or obligado ka na sundin yung whole law. Tama? Anong sabi ng salita ng Diyos sa Book of Romans chapter 3? Walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Wala ni isa. Kaya ano ngayon tayo? We are not under the law, but we are under the grace of God. Sa biyaya lamang po ng Diyos. Kaya tayo inaligtas. Kaya sabi niya, in Him, sa Panginoon, you were also circumcised in the putting of your sinful nature. Yun yung pagtutuli na natanggap natin sa Panginoon. Yung natanggal yung sinful nature natin. With the circumcision performed by Christ, not by human hands. And having been buried with Him in baptism, you're raised with Him through your faith in the power of God, who raised Him from the dead. So yung pala yung sa atin ngayon, hindi na yung pagtutuli physical. Ang nangyari sa ating circumcision from tinanggal sa atin yung sinful nature, yung paninigarilyo, yung pag-iinom, nawala na Dati umirit pa ako maninigarilyo, pero pag namoy ko yung usok, para ako mamamatay. Dati, nung pagkatapos mag-encounter, hihirit pa sana ako, inom pa ako. Yung mga kaibigan ko, red horse, ako red wine. Kaya lang, hindi ko na rin kaya, parang may something, parang ganun na. In other words, may nangyari ng pagtutuli in my heart, in my soul, in my spirit, na tinanggal na yung sinful nature na yun. Kaya hanggang ngayon, hindi ko na hinahanap-hanap. Kasi tinanggal na Tama po? Amen? Salamat po sa Panginoon. Ganon din kayo. Kaya nga, hindi mo na hinahanap Kasi nagkaroon na ng circumcision, may tinanggal ng sinful nature. So, ang sabi pa po, tingnan nyo. It doesn't matter, sabi ni Apostol Paul, whether we have been circumcised or not. What counts is whether we have been transformed into a new creation. Hindi na sa tuli o hindi. Ang mahalaga yung nabago ka. Amen? So, ang sabi nga ng 1 Corinthians 7:18-19, for instance, a man who was circumcised before he became a believer should not try to reverse it. Kung tuli ka na, hindi mo na kailangang baguhin yon. And the man who was uncircumcised, kung hindi pa tuli, when he became a believer, should not be circumcised now. Hindi mo na kailangang magpatuli. Circumcision is nothing and uncircumcision is nothing. Ano daw yung mahalaga? But keeping God's command is what counts. Kung tuli ka nga, hindi ka naman sumusunod sa salita ng Diyos, wala din kabuluhan. Yan ang sinasabi niya. So whether tuli o hindi, ang mahalaga, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Amen? So, ang sabi niya nga po, for in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressed itself through love. May pananampalataya ka na sa udyok ng pag-ibig. Amen? So, the best ways of caring for the household of faith, 3 puntos lang. Number 1, take every opportunity. In Galatians chapter 6, verse 6, ang sabi po dito, let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. And in verse 10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Ang sabi nga po, tinatanggal na sa atin ng Diyos yung maya na habit. Mamaya na. Alam niyo po, nasa likod ng mamaya na, spirit po ng katamaran po yun. Ang sabi ng Bible, ang sabi ng salita ng Diyos, kung kaya mo lang din gawin ngayon, gawin mo na. Amen? Kung kaya mo lang din gumawa ng mabuti, tumulong ngayon, gawin mo na. Sabi nga, take every opportunity. Tanggapin mo yan as we have opportunity na binibigay sa atin ng Panginoon. Build a strong relationship one with your leaders who cares for you. Bawat mga cell group may mga cell leaders. Tama? So, magano daw po kayo? Magkaroon daw kayo ng strong relationship. As you have been blessed in spiritual things, bless them in other ways as well. Amen? Encourage them also, sapagkat katulad mo, tao lang din po sila. Amen? Encourage mo. Oh, leader, okay ka lang ba? Parang di ka na nakakangiti Sobra. Karak muna tayo, leader. Di ba? Kamustahin mo naman, mamamaya. Puputok na yun. Salamat po sa Lord. What I mean is, sabi nga, dati, tayo yung palaging inuunaw at binibigyan. Ngayon po, na nakatanggap tayo ng habag biyaya ng Diyos,
matuto din naman tayong umunawa at magbigay. Amen? Sabi nga, hindi palaging tayo yung kapwa. Tama po. If faith is in the now, the best opportunity is now. Most opportunities are gone if you do not take hold of them immediately. Sabi nga, kapag hindi mo ginrab yung opportunity ngayon, hindi daw yun nawala, naipasa lang sa iba. May iba lang na nakasapo. Tama? So, the best way to manifest your care is when we are quick to discern the need and to take immediate action. Kailan mo kinamusta yung leader mo? O kailan mo kinamusta yung mga magulang nyo? Yun na lang. Kailan mo huling kinamusta yung magulang mo? Busy ka dito sa Doha, Qatar, hindi mo ba namamalayan? Lumilipas ang panahon, mabilis na rin silang tumatanda. Kailan mo huling kinamusta? Pa, ma, nay, tay, kamusta ka na dyan? And I do believe, yun ang kauna-una nating leader, yung mga magulang natin. Kailan nyo huling kinamusta? At sabi nga, opportunities are doors for people to know Christ and get saved. Kung hindi pa siya mananampalataya, share mo mabuting balita sa kanya. Opportunities are gateways for strong relationship commitments. Opportunities can change a person or situation in a positive way. Sabi nga po, sa taong walang-wala, bigyan mo yan kahit piso, tuwan-tuwa po yun. At habang buhay na siya magpapasalamat sa iyo. If you have that opportunity, grab that opportunity. Sabi nga, it can change a person or a situation in a positive way. Tama? Tinulungan ako niyan nung hindi ko makakalimutan. Di ba? May mga ganun po. So, number 2, start at home. For he who sows to his flesh will of the flesh will reap corruption. But he who sows to the Spirit will of the Spirit will reap eternal life. So, therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are the household of faith. So, kapag binago ka ng Panginoon, ang kauna-unahan pala na dapat, I do believe, na kapag binago ka at pinagpala ka ng Diyos, ang kauna-unahang beneficiary dyan, pamilya mo. Amen? Kaya sabihin mo, tapos na po, akbangan na natin para maging daloy tayo na masaganang pagpapala sa pamilya natin. Amen? Hindi po aksidente na tayo nakakapakinig ng mabuting balita, tayo ini-equip ng Diyos. Tayo marunong may pag-unawa at marunong mag-pray. Sapagkat daluyan tayo ng pagpapala sa pamilya natin. Sino naniniwala? Amen. Di ba, kahit yung mga nakasulat dito, bakit nalabas to? Yung mga nakasulat dyan, tignan mo, huwag mong babaliwalain yung mga small steps na ginagawa mong pag-pray dahil may nangyayari in spiritual realm. Amen? Kaya sabi nga, tingnan nyo po, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Kung ano ang itinanim, yun din ang iyong aanihin. Kaya kung gusto mong umani ng mabuti, magtanim ka ng mabuti. Wala pa po akong nakitang nagtanim ng mangga, gusto'y anihin ay ubas. Hindi po. Nagtanim ka ng kamatsila, ito, tutubo to. Buko. Hindi po. Hindi. Kaya kung ano yung tinatanim mo, sabi nga, kung gusto mong umani ng maganda, magtanim ka ng maganda. Tama po. Kaya mga minamahal, papalanan ko rin po ulit kayo with a gentle reminder with love, kung ano yung tinatanim mo, ikaw ang aanin yan. Amen? Kaya, hingi tayo ng kakayanan sa Panginoon. If we are going to do good to all and to bring the good news to all, then our very own household deserves to be the first recipients. God's desire is for our families to get saved and serve Him. Praise God. So sabi nga ng Acts 16:31, di ba? Paano po ako maliligtas? Sabi ng isang guard na nagbabantay kay Apostol Pablo. Sabi nila, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your household. Hindi po yan automatic na nanampalataya ka ngayon, maligtas ka, pati pamilya mo. Ang nangyayari po dyan, dahil nalaman mo na yung katotohanan at nalaman mo na yung mabuting balita, hindi mo yan makontain na hindi i-share sa pamilya mo. Kaya narinig din nila yung mabuting balita, naliligtas din sila kapag sila nanampalataya. Amen? Ikaw ba naman nakarinig ka ng mabuting balita, mas higit pa sa loto, mas higit pa sa kung ano man, hindi mo ba i-share sa mga mahal mo sa buhay? Hindi. Manampalataya ka lang. Kahit sa pasimpleng ganun lang, manampalataya ka sa Panginoong Jesus, gagaling ka mama, gagaling ka papa. Tanggapin mo si Jesus, maligtas ka. Amen? Ako nga po, natandaan ko nung 2017 nata, nung nakatanggap ako, nandyan na-equip na, ang kauna-unahan kong win and verse o sinira ng Word of God, si mama ko eh. Sinulat ko pa po yun, November yata yun, nakalimutan ko na. So, balanced leaders prioritize their own families for the gospel.
For it is the best place to start and should be the most important place to pour out your burden for the gospel. Amen? Kung naunawaan mo ang salita ng Diyos na may kabayaran ng bawat kasalanan, yung mga mahal mo sa buhay na addict, yung mga mahal mo sa buhay na lulong sa bisyo, hindi ka mapakali, iisip mo yon. Lord, tulungan mo po. Pinagpipray mo na sila. Lord, iligtas niyo po ito, iligtas niyo po sila. God will teach you and test you in your very own home with your transformation. Testimony is the best strategy. Kaya nga, pag uwi mo sa Pilipinas, susubukan ka eh. Pre, inom tayo. Itetest ka kagad dun eh. Kung maninindigan ka eh. Pre, inom tayo, ito malamig-lamig to. Nakanda na yung pulutan, kay ihaw. No. Di ba? Ano sasabihin mo? Yung iba sabi doon, hindi, naggagamot ako, masakit tiyan ko, huwag ka nang magsinungaling. Sabi mo ng totoo, binago po ako ng Panginoon. Amen? Matitest po yan. Kala nyo, ganyan-ganyan lang yan. Pag uwi nyo, matitest po yan. Then maalala mo, ay, tinuturo ng maingay na pastor doon. Yan po yan. God will teach you and test you in your very own home with your transformation testimony is the best strategy. Hindi po sila maniniwala kung hindi nakikita yung pagbabago sa buhay mo. They must see the light in you. Your humility, your love. Dati nga, sabi ko sa inyo, dati hambog tayo. Ngayon, humble na. Praise God, nagbago. Laki na ng pinagbago mo. Praise God. Hindi ka lang puro manilaw. Oh, praise God. Galing sa abroad. Humility, love, and respect. Natututo ka ng dati, nakakalungkot isipin na kapag umuwi tayo, itchapwera yung mga magulang natin, mahal natin sa buhay. Kung saan-saan tayo naparoon, inaawat ka na, huwag ka naman na mag-inom ngayon. Dito si ano mo, ala. Hindi tayo paawat, ano. No? Kaya ngayon naman nakikita natin, kung may oras man tayo pag umuwi, may pera man tayo, ang gusto natin i-treat yung mga mahal natin sa buhay. Sarap kaya, no? Halika, tay, nay, halika, isama mo si auntie, isama mo si uncle. Praise God. Isama mo lahat. Isama mo tayo, mag-i-eat all you can tayo ngayon. Oh, praise God. Kaysa ubusin mo sa Red Doors. Di ba? At least nakita yung testimony mo ngayon nung kumakain ka. Pero ops, uncle, ops, auntie, bago tayo magkumain, allow me to pray. Share ko sa inyo ang mabuting balita. Oh, bago kayo kumain, lahat nakatanggap. Pagbalik mo dito, ano man ang mangyari sa kanila, may kapayapaan na, hindi tumanggap na sa Panginoon. Amen? Kaya hindi, naghihingalo, nakukuwawa siya. Hindi mo siniran eh. Your humility, love, and respect for your parents and siblings. Your new attitude with corresponding application in good works. Dati, tatatlo lang kayo magkakapatid, apat, dalawa, palagi pa kayo nag-aaway. Ano ba yan? Pero ngayon na nasa Panginoon ka na, natututo ka ng magrespeto sa ate mo, sa kapatid mo. Pagka may kailangan siya, sige. Kahit nga, kapiraso lupa, pinag-aawayan eh, di ba? No? Nakakarating pa sa nagdidimandahan. Pero tayo sa ate, sa iyo yan, sige. Ate, sa atin yan. Ate, kunin mo sa atin yan. Kung ano yung nasa lamesa sa atin yan. Di ba? Hindi, ate, sa inyo po. Kahit ano na lang po, unawa po yun. Di ba? Amen? So, ayan nga po yung your new attitude with corresponding application and good works. Hindi mo po pwedeng sabihin binago ka na ng Diyos pero hindi nakikita yung manifestation. Let thy actions speak louder than your words. If we truly understand eternal destinies of men, we should not be able to sleep on the thought that our loved ones are going to suffer forever in hell. We should understand that eternal consequences of not being saved by the blood of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya mo kayain, maatim mo na ikaw tinanggap mo si Jesus, pupunta ka sa langit, pero yung mga mahal mo sa buhay. Di ba? Tapos sasabihin, pupunta mo sa sementeryo kasi nandun. Hindi po, totoo yun. Wala po sila sa sementeryo. Hindi, bigyan mo ng halaman. Hindi, wala po sila doon. It is appointed to man to die once after that judgment. Ngayon, kung nagkasala tayo at nahuli tayo, di na tayo nakapag-repent. Kapag namatay ka, diretso ka na doon. Diba? Yung sinasabing daigdig ng mga, the earth, daigdig ng mga patay, o yung sinasabi ng Bible na Sheol in Hades, then yun pa lang yung heaven and hell. So kapag namatay ang tao sa earth, katawang lupa, mapupunta ka na ngayon doon sa daigdig ng mga patay. Kaya wala pong, hindi po totoo yung kapag ka namatay ka, punta ka na agad ng heaven, walang ganon. Rest in heaven, wala pong ganon. Kapag namatay ka dito sa lupa, malilipat ka lang sa daigdig ng mga patay. Pag binasa niyo yung Bible niyo, tawag doon, Sheol or Hades. Ngayon, kapag dumating ang Panginoong Hesus, Great White Throne of Judgment, yung mga tumanggap na ng palataya sa kanan, sa kaliwa. Ngayon sa kanan, pupunta sa langit, yung sa kaliwa, itatapon na siya, naglalagablab na apoy na sopre.
Kaya ang pinaka nakakatakot na verse, Revelation 20:15. Paki-post mo, Revelation chapter 20 verse 15. Anong sabi doon? Basahin niyo po. Sa Revelation chapter 20 verse 15. Yan, no? Basahin natin sabay-sabay. And anyone not found written in the book of life was thrown in the lake of fire. Yan po yun. So, kapag ka hindi nakalista yung pangalan mo sa aklat ng buhay, saan ka daw mapunta? Sa lake of fire. Sabi ko nga po sa inyo, paano kung hindi ka marunong maglangoy? Di, minuto ka, segundo ka nalulunod sa naglalagablab na apoy. Pangit. Di ba? Ano po? Kaya kapag namatay ang tao, wala sila sa sementeryo, wala na po. Yung binibigyan mo ng pagkain doon, hindi, paborito niya to. Hindi siya yung ang kumakain doon, yung mga lasinggerong dumaan doon, yung mga suporterero na nandoon. Yun yung kumakain, hindi yung mga kamag-anak niya doon. Ito, paborito to niya. Kaya sabi nga po, hanggat buhay yung mahal nyo sa buhay, ngayon nyo i-treat. Ngayon nyo padalahan ng mga love coats or ng mga flowers. Ngayon nyo i-treat. Nay, tay, pagka-uwi ko dyan, kakain tayo sa, ano bang saan nyo ba gustong kumain? Jollibee. Hindi Jollibee. Dadali kita sa mas masarap. Praise God. Treat mo na ngayon. Kahit pagpagawa mo pa ng aircon niya, no, naka-AC pa, wala na. Hindi niya na maramdaman. Diba? Kaya ngayon pa lang, kamustahin nyo. Pagkatapos ito, kamustahin mo si nanay, si mama, si tita, si tito bukas. Lalo kung mayroon po kayong mga mahal sa buhay na nasa ospital, kamustahin nyo. At least, just a simple prayer, may encourage sila. Amen? Pakibalik nga po. Ano na tayo? Last point na lang tayo. So, number 3, be your brothers and sisters keepers. Sabi nga natin, mayroon tayong pananagutan, may responsibility tayo dyan. Amen? So, Galatians 6:6, and let us not grow weary while doing good. For in due season, or in the proper time, we shall reap if we do not lose heart. In 10, pagka daw hindi tayo ng lupaypay. Ang sabi sa verse 10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are the household of faith. Keeping is a word with a multiple consequences. When you keep something, you protect it from harm or from losing its value. Kaya kapag kasi sinabing ingatan mo yung kapatid mo, parang namili ka ng bagong cellphone. Di ba? Katakot-takot na magasgas na yung kamay mo, wag lang yung cellphone mo. Ano? Uy! Di ba? No? Talagang lalo relo. Relong bagong-bago. Paano yun? Pagka nasagin, hindi ka na makatulog nun. Ay, paano yung sapatos? Lahat. Ganon din. Ganon din sa kapatid mo. Kapag ka sinabing, be your brothers or sisters keepers, kapag ka may nakikita ka na ikakapahamak niya, paalalahanan mo. Tapikin mo. Diba? Uy, pre, huwag ka sumama dyan. Diba? Dati ganon, pre, huwag ka sumama dyan. Ano yan? Diba? Pre, huwag kang madadamay ka sa ano yan, sa ginagawa. Diba? Kang kilalang adik or anuman, di ba, no? Or kung ano yung ginagawa. Pre, huwag kang umano dyan. Tuturuan ka nilang marami, lalo ganun. Lalo kung may mga anak kayong mga kabataan sa Pilipinas, pray for them. Napaka-prone po yun ngayon. Tama? Marami. So, you surround with a wall of protection independent with everything you have. Kung kayo naman ay malayo sa pamilya nyo, ang sabi nga, surround with a wall. Alam niyo yung wall na sinasabi? Bakuran mo ng panalangin. Bakuran mo sila ng panalangin. You do it with the sense of accountability towards God who commanded you to be your brother's keepers. Amen? Okay lang ba sa'yo na magpaalalahanan kayo? Amen. Salamat sa Diyos. So, ang sabi nga po ng Acts 20:28, keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which He bought with His own blood. Ito yung gagawin natin. Teach them, remind them, and warn them. Hindi mo lang sila tinuturuan, hindi mo lang sila pinapalalahanan, wina-warn mo rin sila na mali yun. Kaya sabi, an open rebuke is better than secret love. Kailan mo sasabihin mali yung ginagawa niya? Kailan mo sasabihin nakakasira ng buhay niya yung ginagawa niya kapag wala na? Kaya hanggat may buhay pa yan, paalalahanan mo na mali yan. Amen? Remember, you and your brothers and sisters are dedicated for eternity. For I do believe hell is not for us, but that is for Satan and all his cohorts. Para kay Satan yun eh. Kasi siya yung nandidisip sa ating mga isip at puso eh. Siya yung nag-tempt sa atin, di ba? Siya yung nanlilin lang
Sa kanya yun. Kaya siya mapunta doon, naghahanap na lang siya ng damay. Kaya huwag kayong magpapadamay. Tabi kami yung katabi mo, huwag kang magpapadamay. Huwag kang magpapalinlang. Kasi si Satan papunta na doon yun. Tama, naghahanap lang na kasama yun. So, being our brother's keepers, being responsible for every member of the household of God. Consider them as your eternal family. Take them as one for whom Jesus died and shed His blood. That's how important they are to God. Hence, they should also be very important to us. Kung naniniwala po ba kayo kung bakit kahit ako tumatayo dito at kung bakit patuloy kayong pinapaalahanan. Kasi nga, alam niyo po kung ano? Mahal po ng Panginoon yung katabi mo. Dahil mahal ng Diyos yan, ang ituro sa atin, mahalin mo din yan kasi mahal ng Diyos yan. Tama? Dahil, sabi nga, I love my church because Jesus loves His church. Tama? Kaya natututo tayo, ang taong nagmamahal, nakikialam. Kaya ang taong hindi nagmamahal, walang pakialam. Kaya kapag kami nagsabi sa'yo, mali yan, mahal ka nun. Pero kapag hindi ka na pinapakialaman, pinapakialaman nito. Subukan mo yung nanay mo, hindi ka na pinapakialaman, labas-mas. Minsan magtatanong ka din, Nay, hindi mo ba na ba ako mahal? Ba't di mo na ako sinisermonan? Tigas ng ulo mo! Sabi sa'yo. Di ba? Kaya, again, ulitin ko, ang taong nagmamahal, nakikialam. Pero ang taong hindi nagmamahal, wala nang pakialam. Pero tinuturo sa atin ng Panginoon, magpakialaman tayo. Teach them, remind them, and warn them. Amen? Pinapaintulutan mo ba yung katabi mo, yung kapatid mo na makialam sa'yo? Praise God. Totoo, sabi ko yan, ha? Baka mamaya, pag sinabi mali ang ginagawa, pakialam mo! Hindi, di ba? Glory be to the living God. Amen. So, sabi nga po, take them as one for whom Jesus died and shed His blood. That's how important they are to God. Hence, they should also be very important to us. For our conclusion, ito po, God entrusted to us our spiritual family and household. Uphold one another in our daily prayers. Kahit di man kayo nakikita araw-araw, isama mo palagi sa prayer. Amen? Extend help to those in need. One day magkakaiwalay tayo. But patuloy mo lang ipag-pray. Amen? Extend, may mapupunta sa Australia, New Zealand, may mauuwi na sa probinsya. Di ba? Kaya, but still, ganun pa man, patuloy niya ipag-pray. Kasi kapatid mo yan. Hindi lang kayo magkakapatid dito sa Qatar. Actually, ang pagiging magkakapatid natin is for eternity. Mapunta tayo sa langit, magkikita-kita tayo doon. Amen? Naka-ready na yung mahabang lamesa doon. Praise God. Salamat sa Diyos. At nawa, kasama tayo. Amen? So, extend help to those in need. We need to be strong and united, especially during trying times. Kaya kung ikaw man may pinagdadaanan ngayon, tapikin mo, kaya mo yan, tutulungan ka ng Diyos. At tutulungan kita. Diba? Isang message lang. Diba, no? Sabi, isang message lang. Hindi mo. Sinir ka nga. Sabi, ganun no? So, sabi po dito sa Galatians chapter 6, verse 2, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Sabi ko nga po sa inyo, pauna kong salita sa inyo kanina. Bawat isa sa atin may pinagdadaanan. Kaya sa simpleng kamusta, simpleng tapik, at least kahit pa paano nakakaibsan ng pinagdadaanan. Amen? Salamat po sa Panginoon. I hope may natutunan po kayo. At let's all close. Can we all stand up po? Maraming salamat. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Maraming Diyos, maraming salamat po sa pagtuturo niyo po sa amin. Katulad nga po nung nasabi kanina, mga minamahal kong kapatid, mga ate, mga kuya, kung mayroon pa po kayong mga nagagawang kasalanan, ahantong sa pagkahiwalay sa Diyos. Hindi dito po ako to encourage you. Hindi na po para sa kung kanino man, but you deserve a favor. You deserve peace po. You deserve joy. Napakasarap na makita mo yung sarili mo na masaya at nagpapasalamat sa iyo. Wala naman pong magdadala sa sarili natin sa mga kapahamakan, kundi ang sarili lamang din po natin. Amen? Kaya po sa mga oras po na ito, sino po dito yung willing na
pag-surrender sa Panginoon, ng ano pa man. Ang sabi nga po, come boldly into the throne of grace that you might find mercy and grace in times of need. I am inviting you into the front of the altar and we will all pray po. Ano man po yung pinagdadaanan mo. Sabi po ng Panginoon, cast all your cares unto Him, for He cares for you. And lagi pong may paanyaya ang Diyos sa bawat isa. Ang sabi po, di ba ng Panginoon, come, all of you were weary and heavily burdened, and I will give you rest. Alam niyo po, mga minamahal, napakahirap pong umamin, napakahirap pong magtapat po lalo dito sa mundo. Ano po? Kasi kapag ka umamin ka na may pinagdadaanan ka, ganito pala yung estado mo na, ganito pala yung itsura na ng puso mo, baka malamang mapagtawanan ka, mapahiya ka pa ano po. Pero alam niyo kapag ka sa Panginoon po tayo nakatapat, isa lang po yung pinanghawakan kong salita ng Panginoon. Sabi niya, ang sino mang sa akin ay manampalataya, kailanman hindi mapapahiya. Kaya sa mga oras po na ito, I will give you a moment. It's between you and the Lord. Just simply, truly repent. I-surrender mo sa Panginoon kung mayroon man pong galit, hinanakit, sawa ng loob. Nakita niyo po yung kamay po na ito. Iharap niyo lang po ng ganito. Then lahat ng galit, sama ng loob, ilagay niyo sa peace niyo po. Just close tightly yung peace niyo po na yan. Ano man yung galit niyo, ilagay niyo dyan sa mga loob. Galit sa mga nakasama, feeling mo na betrayed ka, feeling mo na wala na nakakaunawa sa iyo, feeling mo na tinraidor ka, feeling mo na iniwan ka, nasaktan ka, sinaktan ka, hindi ka napansin, hindi na-appreciate lahat ng ginawa mo. Just close firmly your peace right now. Feeling mo na, ayoko na lumaban, ayoko na magpatuloy. Gusto mo nang sumuko. Lahat ng bigat, lahat ng sama ng loob, ilagay mo dyan sa iyong kamay. And in the count of 3, sama-sama po tayo, okay po ba? Huwag ka mag-alala sa pagtatapat mo ngayon. One thing for sure, may kasama ka po. Hindi ka nag-iisa. In the count of 3, lahat ng sigalit, sama ng loob, hallelujah. In the count of 3, we will release it to the Lord. In 3, in 2, in 1, release it in the name of Jesus. And Lord, we chose to release forgiveness. Sino man po yung nakasakit sa iyo, sabihin mo yung pangalan. It's between you and the Lord. Pinapatawad ko na po at dinadalangin ko po siya ngayon na pagpalain niyo po siya. Saan man po siya naroon, tulungan niyo rin po siya, ma-invite na rin po siya sa gawain niyo po. Makaunawa po, Panginoon. Tulungan niyo po siya, Panginoon. At ganoon din po sa aming mga mahal sa buhay sa mga oras na ito na nakahiga sa banig ng karamdaman. Haplosin niyo po yung parte ng kanyang katawan na masakit, Lord. Palitan niyo po, Panginoon, ko ng ginhawa, kagalingan. Sapagkat sa pangalan niyo po, Panginoon, there is healing. There is deliverance. There is comfort. In the mighty name of Jesus, I bind every spirit that are not come from the Lord right now, and I rebuke every unclean thoughts, unclean spirit na gumugulo sa aking mga kapatid, sa aking mga kuya, sa aking mga ate na ito. Let your anointing destroy the yokes, the works of the enemy sa kanilang mga buhay. In the name of Jesus. And can you lift up your hands towards heaven as a sign of surrender and acknowledging, admitting that apart from God, na humingi tayo ng tulong sa Lord. Lord, nakikita niyo po ang mga kamay ng nakataas po, Panginoon ko na ito. Maraming salamat po. As I apply the blood of Jesus sa kanilang mga kamay in the name of Jesus. Let thy healing, let thy comfort be upon them. Pakahugasan niyo po sila ng inyong banal na dugo, magmula sa kanilang ulong, sa kanilang talampakan. At tulungan niyo po kami, ano man po ang mangyari, makapagpatuloy po kami, Panginoon, sa inyo. Makasunod po kami sa inyong kalooban. At maging daluyan po kami ng inyong masaganang pagpapala, hindi lamang po sa aming sarili, bagkus lalo tigit sa lahat, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming pamilya. Maraming salamat po, Diyos. We submit to you, our God. We resist the devil.
We cast all our cares to you, for truly you alone. Ikaw lamang po ang tunay na nakakaunawa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Pinapasalamatan ka po namin. Pinapapurihan, Panginoon. Continue to be our guide, Lord, habang kami po ay binibigyan niyo at pinaperam ng hininga sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. I speak peace, and I release healing, and I release comfort be upon each one of you. In the mighty name of Jesus. Huwag niyo pong kakalimutan, God loves you. Hallelujah. Salamat po. Pwede mo na pong tapikin yung katabi mo. Sabihin mo po, mahal ka ng Diyos. Maraming salamat po. All the glory belongs to our God po. Amen and amen. Sige po. Salamat sa Lord. Salamat po. God bless you. Gitarista natin, no? Kaya palagay nga. Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Dadako na po tayo sa susunod na gawain sa tithes and offering. May ibabasahin lang po ako na verse sa 2 Corinto 9:7. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan. Hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. Mga kapatid, kapag tayo po ay nagbigay ng maluwag sa loob at hindi napipilitan, parang yung kumbaga kahit wala ka na tapos yung gusto mong magbigay ibibigay po natin sa Panginoon. Pwede na po magbigay mga kapatid. Umalagas ang pagpapala ating Nasa hindi ako magtatatag umasabi pupunta mula laga kanluran ilog silangan saan man mapunta Kumaragas ang pagpapala aking nakatanda. Amen. Samahan niyo po ako mga kapatid. Ipag-pray natin yung tithes. Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po Lord sa gabing ito. Maraming salamat Lord sa buhay ng bawat isa na narito Lord, na nagbigay po. Maraming salamat Lord sa biyaya, sa mga Lord, i-bless mo po Lord ang aming kumpanya na
tatrabahoan na siyang daluyan po ng iyong pagpapala, Lord. Bigyan niyo po ng maraming order, maraming project, marami pang project. Lord, maraming salamat, Lord. At kami po ay yung pinibigyan ng blessings kahit po kami ay makasalanan, hindi mo pa rin kami pinababayaan. Maraming salamat po, Ama. Lord, nawa po ang tithes nito ay magamit po, Lord, upang mapalago po, Lord, ang iyong gawain. Naway marami pa pong kaluluwa ang maikayat na lumapit sa iyo, Ama. Lord, sa iyo lamang po, Lord, ang pinakamataas na papuri, ulhati, pagdakila, pagsamba at pasasalamat. Ito po aming samot dalangin na may pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Salamat po, Lord God, sa victories po, Lord God, sa gabi, Lord God. God, salamat po, Lord God, sa buhay ni Pastor Ron, Panginoon, nagbalang yung salita, Panginoon. God, tuloy nga po, Lord God, napabuti mo, Lord God. Lord God, sa mga salita, Panginoon, tumatak po sa isip namin, Lord God, at sa kanyang puso, Panginoon. Pagkus, Panginoon, ay isa buhay namin, Lord God. God, salamat po. Salamat po, Lord God, sa iyong mahal, Panginoon. Sa bagat grasya mo, Lord God. Kahit po, Lord God, na hindi mo, Lord God, mahal-mahal, Lord God, ay minamahal mo, Lord God. Holy Spirit, acknowledge your presence tonight. Salamat po. Kasalamat po, Lord God, sa mga buhay, Lord God, na lagi mo, Lord God, na hindi pinabayaan, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa kalakasan na binibigay mo, Lord God. Sa araw-araw, Panginoon, kami po, Lord God, sa pamilya, Lord God. God, patawarin niyo po kami, Lord God, sa mga kasalanan pa namin, Lord God, nagagawa, Panginoon. Sa isip, sa salita, sa gawa, Panginoon. Hayag man, Lord God, hindi hayag, Lord God. Patawarin niyo po kami, Lord God. God, sa bawat na paghapang namin, Lord God, ay napakahirap, Panginoon. Pero subalit, Panginoon, pag nandiyan ka, Panginoon, ay makakaya namin, Lord God. God, turuin mo po kayo, Panginoon, na magtiwala, Panginoon, manampalataya sa iyo, Panginoon, na huwag po agawin ng kaway, Panginoon, na ngayon pananampalataya, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord God, na sa bawat na paghapang namin, Lord God, ay nandun ka, Panginoon. Tulungan niyo po kayo, Panginoon, na may lapit na yung Panginoon, ang pamilya, Lord God. Sa inyo, Panginoon, upang silang hindi lang po kayo maligtas, Panginoon, bagus, Panginoon, kasama, Lord God, ang pamilya, Lord God. Kasama po, Lord God, sa buhay niya at Dea, Panginoon, si Bro Arvin, Panginoon, na pinili ka, Panginoon, na maging ang invite po, Panginoon, na makasama namin, Lord God. God, alam po, naniwala po, Lord God, na hindi po, Lord God, na aksidente, Panginoon, na mabuti sa Panginoon, bagus, Panginoon, may plano ka, Lord God, sa mga buhay, Lord God. Galing po kayo ng mga pamilya, Lord God. God, tulungan niyo po kayo, Lord God, na si Kuya Arvin, Panginoon, at si Ate Dayan, Panginoon, na magpatuloy, Panginoon, na hindi po itong uli at una, Panginoon, na sa araw-araw, Panginoon, pag ginawa niyo po sa aking buhay, Lord God, ay makasama namin sila, Panginoon. God, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na mga pagsubok, Panginoon, kami nanghihina, Panginoon. Lord God, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga kapatid namin na nakagawa namin ng kasalanan, Panginoon, at sa mga bagay na, Panginoon, na pinapatawad namin sila, Panginoon. God, tulungan niyo po kami, Lord God. Kami po yung mahina, Panginoon. Pero lumalawas kayo, Panginoon, dahil po sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po ang Panginoon. Kasi lang po, Lord God, sa mga kapatid namin po, Lord God, na nagpapalala, Panginoon, sa bawat kamalian namin, Lord God. God, tinataas ko, Panginoon, ang sa buhay ng mga pastor, Panginoon, na lagi po nandiyan para sa inyo, Panginoon. Ganun po, Panginoon, aming mga leader, Panginoon. Pastor Roland, Panginoon, Pastor Ray, Lord God, na lagi po, Lord God, na nandiyan, Panginoon, kahit hindi mo nagkakamali, Panginoon. Ay niyayak ka kayo, Panginoon, na tinutulungan, Panginoon, upang mabuhay, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon, sa presensya, Panginoon. Patawarin niyo po, Lord God, kami po yung tumatalikod, Panginoon, sa iyong pagtawag sa iyo, Lord God. Patawarin niyo po, Lord God, kung nagtatayang galing sa puso namin, Lord God, na hindi maganda, Panginoon. Patawad po, Panginoon. Patawad po.
Lord God, na itataas ko, Panginoon, na kung magpapahandi mo po, Panginoon, na dinadalang mo, Panginoon, I speak, Panginoon, na motivation, Panginoon, na maraming kalulo, Panginoon, na may lapit tayo, Lord God, sa iyong presensya, Lord God. Tulungan mo pa, Panginoon, na humayo, Panginoon, para may mga kalulo, Panginoon, malitas, Panginoon, na hindi na mo kami, Panginoon. Salamat, Lord God, sa gabi ito, Lord God. Tunay nga po, Lord God, na napakabuti mo, Lord God, sa buhay namin, Lord God. God, dinadalang ko, Lord God, na pasawad lang, pag-iwalay na ko, Lord God, sa gabi ito, Lord God. I speak, Panginoon, na traveling mercy pa sa bawat isang Panginoon. I speak protection sa bawat isang Panginoon sa aming sa uwing bahay, Panginoon. God, ikaw po magmaneho, Lord God, sa aming sasakyan, Panginoon. Upang hindi pa, Lord, wala isang pangkang, Panginoon. Salamat po, God. Salamat po, Lord God. Salamat po, Lord God, sa blessing na naranasan namin, Lord God. Sa mga patuloy, nagpapatuloy, Panginoon, kahit na napakahirap po, Panginoon, nagpapatuloy, Panginoon, pero na tinutulungan po, Panginoon, nagpapatuloy, Panginoon. Salamat po, God. Salamat po. Sa iyo po ang papuri, pagsamba, pagtakila sa pangalan ni Jesus at sa gabay ng banal na Espiritu, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Receive the message of God and receive the benediction of the Lord. Now, may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. He who calls you is faithful, who will also do it. Can you lift up your hands towards heaven and receive the benediction that comes from the Lord? May the love of our Abba Father God, the abounding grace of our Lord and Savior Jesus Christ, and the communion, the fellowship, the guidance, the leading of the Holy Spirit be with you all. You may now go with peace, go with love, go with joy, go with that spirit of fear unto the Lord, go with patience and self-control. Be upon you right now. You are chosen, you are anointed. In the name of Jesus. Receive it by faith. Amen and amen. All the glory belongs to the Lord.